Hello people! 1, 2, 3, smile muna tayo Today, dyan. nanonood talaga ang lamig dito sa Riyadh. Talagang hindi ako naligo. At ito naman yung lunch. Adas naman yung pinili nila or brown lintel. Mag-blender lang tayo ng 3 malalaking kamatis. Depende sa kadami ng adas. At ito naman yung adas. Hugasan lang natin to. Para lang tayong magluto ng munggo or ginisang munggo. Dinamihan ko na dahil ito na yung lunch naming lahat. Mag-isa lang naman tayo ng sibuyas, bawang dyan. Then sinunod ko na yung tomato paste. Sinunod ko siya at igisa natin ng konti yan para males yung asim ng tomato paste at mas maano siya, mas malinamnam, mabango. Tapos, sinunod na natin yung adas, igisa natin ng konti, tapos ilagay natin yung blended tomato and then tubig, enough para maluto na yung ating adas. Sa kabilang pat, nagluto tayo ng white rice. Ito yung pair dito sa bahay, white rice. Tapos, ito naman, waraga inap appetizer. Niluto ko na ngayong araw na to kasi bukas, isi-serve yan at mapasabak tayo sa daming lulutuin bukas dahil may bisita. Itong waraga inap na to, appetizer kasi to. So, kailangan malamig. Hindi to yung main dish na kailangan i-serve na mainit. This one is appetizer, kaya kailangan ahead of time talaga lutuin bago i-serve. So, kung bukas kakailanganin, ngayon lulutuin ko na dapat at ilagay sa fridge. Meron na tayong whole process na upload nito ha. Paggawa ng palaman, kung paano binalot, kung ano yung nilagay na sauce, mga sangkap, kung ano yung nilagay doon na liquid, ito din yung sabaw nito. Ganito din yung nilalagay natin. So, lemon, olive oil, tubig, at molasses, pomegranate molasses. Iluto natin yan sa low heat ng 3 hours to 4 hours. Ito na yung adas natin. Yung pangpalasa dyan, asin at paminta. Yung adas na to or lintel, full of protein na yan, kaya hindi na kailangan mag-add ng karne. Ito yung source of protein na maganda, plant-based. Then ito na yung ating white rice. Nakain-in na tayo ng white rice. Paluto na yung ating adas at ito namang ating waraga inab ay lutuin natin yun ng 3 hours nga. Tapos, yung adas, i-serve natin yan with fried Arabic bread with lemon. Kaya ako napagawa ng waraga inab appetizer ngayon. Ngayong araw pa lang, naghanda na ako kung ano yung gagawin ko, kung ano yung plano ko talaga bukas dahil 8 dish yung pinapaluto ng amo. Iwan ko ba sa kanila kung sino yung bisita nila bukas. Tinanong ko nga kung ilan yung bisita niya. Sabi niya +1 lang naman, so 7 sila lahat. So, ariba-ariba tayo bukas parang Ramadan serye. Wala nang tao yung Snowy! Sisirain na din to. Ito yung ano nila. Laruan nila mula nung bata pa sila hanggang ngayon. Tapos sisirain to kasi nga yung mall na to ay gigipain. Wahid itnin! Talata! Yuhuu! Kut yung ano na to. Nakakalungkot yung laruan na to. Dito gumagapang-gapang pa si Basma dati dito eh. We'll massage our butt. Hi people! Wala makapag-massage. Wala na sinihan. Sarado na ang ano, kunti na lang. Kunting store na lang yung open. What do you want? We already ordered. You already order? Don't say that. What did you order? Okay, very good. Also, now let's. Ang bilis ha? No, only corn. I want Kasi na we late dinner. what? Water? Water in the bag. Huwag kang ano dyan. Which one? Look, it's cold. Okay, let's see. Yung binunta nila dito snack ay corn. Sa atin naman gusto ko yung buo na corn tapos may cheese. In the Philippines, we love to eat this corn in a cups, but then with cheese, powdered cheese. Yummy. How powdered? Yan, corn like this, but then they will sprinkle cheese. Oh, yummy smell. Yummers. I think he put half butter. Why? A lot of what, butter? And It's yummy? It's yummy? It's hot? a little.
There's no people here. Only us. Yeah. Yung sinihan doon, wala na. Sarado na. AMC. Kung dati ay puno na to dito yung food court, ngayon wala na. We are eating here dinner in Burger King. This is for basma, mozzarella stick. This is our crispy chicken with fries. Kasama si Belle. And ito namang lalaking ito, malaki yung burger niya. Iwan ko kung maubos niya. Tapos yung mga alaga naman, nilagyan ko nag-order ng mutabak. At nagmamadali kaming kumain sa food court kasi kailangan 7:30 natutulog na yung mga bata, may pasok pa bukas. And ito yung serye ko pagdating, hindi ko in-expect na magpapaluto yung amo kong lalaki ng dinner niya. May delivery kasi ng karne kanina bago kami umalis. Isang karton yun ng fresh na lamb meat with bones at yung mga ground beef dito. So may kasama yang atay. So gusto niyang dinner daw yun. So request niya is kamatis lang yun nilagay. Na surprise nga ako, dapat may sibuyas yan at maraming siling green. So ang sabi niya, kamatis lang daw. Siguro dahil sa fresh pa talaga yan, bagong katay yan. Kasi sabi ko kay Belle, siya nang bahala sa dalawang mga bata na magpajama at magayos para matulog. Kasi nga diretsyon ako sa kusina. Ang plano ko kasi talaga is pupunta ako ng kusina para ayusin ko yung waragainab na naiwan ko. Nandun pa yun sa kaldero, tapos hindi ko pa natapon yung sabaw at hindi ko pa siya nahango talaga at hindi pa na-arrange sa Pyrex. Tapos sinutusan pa ko ni amo nitong gumawa pa ako ng dinner niya. Ayun, nadoble na yung trabaho ko bago akala ko talaga pag uwi namin, syempre pagod tayo dahil naglalaro nga. Wala pang pahinga kanina mula nung nag-lunch. Ayun na nga, akala ko makapagpahinga na kami. So, diretso ako sa kusina para ginawa ko yung dinner niya ng amo ko. Tapos, ito na, inayos ko na yung waragainab. Bukas naman ay arrange ko pa yan sa maayos na lagayan bago i-serve kasi nga may bisita. So, lagay ko na yun sa fridge. Tapos, ito yung mga kinain ko na mga reject. Hindi naman masyadong reject. Itong waragainab appetizer na to, ito yung mas gusto ko. Kumakain ako or gusto ko din naman yung waragainab with meat. Pero mas masarap talaga to, malinamnam. Talagang appetizer na appetizer siya. Maasim, maraming kamatis, maraming sibuyas, tapos manamis-namis. Basta masarap talaga siya. Ang laman naman yan, sa hindi nakakaalam, yan siya, rice, maraming parsley, onion, at maraming kamatis. Tapos, ito naman, kasama to sa delivery ng karne kanina. Nag-order din sila ng isang lamb leg na fresh. Meron kami ditong stock sa freezer na nakamarinate na sana. Mas gusto ko yung gamitin kasi nanuot na yung doon, rosemary and yung garlic. Tatanggalan lang yan ng mga fats na extra dyan. Ayaw nila yung maraming fats talaga. So, kukunin ko yan. Yung natitira dyan is yung laman na lang. Huhugasan lang naman ng mabuti yan and then magmash tayo ng garlic with rosemary and then yun yung ibabaon natin dyan sa mga laman. Bubutasan natin yung mga laman. So bago pa natin lagyan yan ng garlic at rosemary, kailangan natin yan paigahin ng konti. So pinapat dry ko yan gamit yung tissue. Isa talaga to sa dahilan kanina na hindi ako mapakali habang nandun kami sa palaruan kasi nga inisip ko yung waragainab. Medyo matagal pa yung gagawin kasi nga himay-himayin ko pa yun isa-isa. Tapos, ito din, aayusin ko pa bago ilagay sa fridge. Kasi nga, ang dami kong gagawin bukas. So, ngayon pa lang, naghanda na talaga yung utak ko kung paano ko gagawin magampanan yung gawain ko bukas. Dahil 8 dish nga yung papagawa. So, ito, medyo mahaba-habang gawain bukas. Kaya, ito, ay naghanda na talaga ako. And ito namang lamb leg na to, ay dapat
wala na dapat akong gagawin nito dahil ready na to use na dapat yung nakalagay sa freezer. Malalaki kasi yung nandoon sa freezer kaya nag-order sila ng medyo maliit lang. Kunti lang naman kasi talaga dapat yung lulutuin. Marami lang talagang dish kaso ang sabi niya ay kunti-kunti lang yung lulutuin, wag damihan. After niya, nilagay ko lang yan sa freezer. Gagamitin ko naman yan bukas. And nag-ayos ako ng kalat and nagpahinga.